pamilya sa Pilipinas habang ako naggugupit ng dahon. Ihanda nyo na po ang inyong mga tissue, kaya t-shirt, yan, ganyan. Kung wala kayong tissue. Sandali lang po. Diyan kayo, pwesto kayo dyan habang naggugupit. Baka malaglag ang aking cellphone. Yan, habang ako'y maggugupit. Ako lang dito. Yan, ganito guys. Meron akong narinig na, marami akong naririnig tungkol sa mga kwento ng OFW, yung matapos na magtagal sa abroad. Hindi lang dito sa Hong Kong, marami sa iba't ibang bansa din siguro. Pero meron akong kilala dito sa Hong Kong, 28 years na yata siya dito. Tapos, syempre, di ba, ako katulad ko, isang Pilipina din, isang OFW din, na 23 years naman ako dito, marami na rin akong experience na naranasan sa buhay, mga pagsubok, na kung iisipin at babalikan ko ngayon, parang hindi ko na kaya. Ngayon, merong 28 years na siya dito sa Hong Kong, nag-for good na, syempre matanda na, di ba? Pinag-aral ang mga anak. Tapos, pagdating ng Pilipinas, marami ng, dahil nga wala nang pakinabang, kumbaga, inaaway-away na, tapos hanggang sa magkasakit. Tapos, sa halip na ang anak, o kung sino mang kapamilya mo ang mag-aalaga sa iyo, aabandonahin ka pa, pababayaan ka, sasabihin sa iyo wala kang kwenta. Ibig sabihin, alam nyo ba na yung kagaya namin na naghihirap dito sa ibang bansa, kahit na walang matira sa sarili mo, wala ka nang maibili ng pang sarili mong gamit, maipadala lang sa pamilya sa Pilipinas, na hindi naman namin alam kung paano nyo gastusin, paano nyo waldasin ang pera. Parang nasasaktan ba ako na marinig yung kagaya kong OFW na nagtatrabaho, tapos nagtrabaho para sa pamilya, tapos gaganyanin, di ba? Ang sakit. Masakit yun. Kaya kayo ngayon yung makakarinig nito, kung kayo may mga pamilyang may nanay, tatay, na nagtatrabaho para sa inyo, sa someday, sana naman huwag yung ibabalik yung ganong klaseng pagtrato sa inyong magulang. So, napapaiyak na agad ako kayo nagkukwento. Siyempre, nasasaktan lang ako bilang OFW. Mahirap yung ganon. Ikaw pa, tapos sasabihin sa iyo, wala kang kwenta. Diba, sakit? Ganyang pagkakataon. Hindi nyo naman alam kung anong mura o galit ang natatanggap ng mga katulong dito sa abroad, na papagalitan, tatanggapin ang lahat para lang may maipadala sa inyo, sa Pilipinas, diba? Siyempre, nagkukwentuhan kami ng kakilala ko na ganyan nga daw. Tinarato yung magulang ng ganon. Siyempre, masakit yun. Kaya magkukwentuhan kayo, tas yung paghihirap niya dito. Tapos pag-uwi ng Pilipinas, ganyan lamang, diba? Sana naman kayong mga nakikinabang sa inyong magulang, nakinabang. Siyempre, kayo na yung nasa, kumbaga, nakatapos na kayo ng pag-aaral. Hindi nyo naman alam kung paano nila kinita yung pera dito, paano inutang para sa inyo. Kumbaga, suklian nyo naman ng kahit yung pagmamahal, di ba? Alagaan nyo rin sila. Hindi naman madaling iwanan ang mga anak sa Pilipinas. Mahirap. Okay, muna ako'y kukuhalaan ng tissue at talagang tuluan na. Mahirap din. Hindi nyo alam kung anong pagtitiis ang tinatanggap namin dito. Kaya sana naman yung mga kamag-anak o ano na ano, pagdating na hindi na sila makapagtrabaho, matanda na, alagaan.
suportahan din. Suklian ng pagmamahal. Di ba parang nakaka-high blood naman yung ganyong nakakarinig ka ng ganyong mga kwento. Hindi nyo alam kung paano pinaghirapan yung pera dito. Kaya sana naman kayo yung halimbawa, na hindi naman about sa pera. Siyempre yung pagmamahal, yung pagtrato ninyo, irespeto nyo rin naman na tao ang inyong magulang. Tao din naman kami eh. Hindi kami yung basta-basta nagtrabaho para sa inyo. Sa akin naman, mga anak, wala naman akong problema eh. Yung mga kwentong naririnig ko, talagang napakasakit, Kuya Eddie. Kaya anak ko, sana naman po itong kwentong ito maging aral din naman sa mga pamilya diyan sa Pilipinas. Hindi naman basta-basta kumita ng pera. Sige ho, paalam.